Bakit naman ganun, Andrew? Hindi mo man lang pinakinggan ang reason ni Yula. Kailangan talaga saktan mo pa siya makaganti ka lang sa akala mong pangloloko niya sa'yo? Ang sama naman ng ginawa mo. Naiiyak na wika ni Mariposa. Habang hawak ang kabibili niya pa lamang na libro sa National Bookstore. Nasapo niya na lang biglang dibdib nang bigla na lang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. At iniwal nun si Tamara na against palagi sa pagiging delulu niya sa mga libro. Ano na namang drama yan, Mariposa, at kay aga-aga nagkukulong ka at nagngangangawaryan. Dinig na dinig ko yung boses mo mula sa labas. Kunot noong tanong ni Tamara sa kanya. Namewang pa ito at parang nanay na pinangangaralan ng nagkamaling anak. Inis niya itong tinignan matapos pawiin ng palad ang luha. Bruha ka? Hindi ka ba marunong kumatok? Kitang nagdadrama yung tao dito nang iistorbo ka. Hayaan mo na nga lang muna ako rito. Doon ka muna sa far away. Pagtataboy niya. Kinampay-kampay niya pang kamay na parang nagtataboy lang ng langaw. Mas lalo lang tuloy nangunot ang noon ng matalik niyang kaibigan at ka-boardmate na rin. Ano bang hinit-hit mo? Katol? Hulaan ko lang ha. Dahil na naman yan dyan sa mga binabasa mo. Kaya ka nag-i-emote. Diyos me, yun naman be. 2024 na at malapit na rin mag-2025. 25 ka na rin pero kinukulong mo pa rin ang sarili mo dyan sa mga fictional na yan. Kakaloka ka? Nangunsuming-a nito. Hinilot pa talaga ang sentido. Be, shut up! Wala kang pake. Hindi ko sa'yo hinihingin pambili ko sa mga libro ko. At saka mas gusto kong ikulong ang sarili ko sa fiksyon kaysa umasa na mayroong isang lalaki ang magmamahal sa akin ng totoo. Yun ngang ex kong hindi na nga gwapo. Nagawa pang manloko. Ang pangit nila pareho sa real talk lang ha. Kaya mas mabuti pa talaga ang mga fictional mens ko. Dahil lahat sila green flag. Ang mga lalaki ba sa realidad matitino ba? Ay nako, para kang sumuong sa gera na sureball mong walang panalo. At saka, marunong bang makontento ang mga lalaking yan sa isa? Diba hindi? Kaya't wag mong kine-question ng pagiging delulu ko. Mahabang palatak niya. Nagpalpitate tuloy ang kilay ng isa. Hala siya. Niloko lang ng pangit ni lahat na mga lalaki. Be, paalala lang ha. Hindi lahat ng lalaki cheater. Nagkataon lang na napunta ka sa siraulo at malas mo noong mga panahong yun. Sinasayang mo lang yung ganda mo Hindi ka naman nandidiligan ng mga fictional mens mo na yan. Ikaw rin, baka magsarado ng tuluyan niyang perlas ng silangan mo. Reminder lang be ha. Pangit mamuhay ng mag-isa. Walang kwentang buhay kapag namatay kang virgin. Hindi mo matitikman ang likha ng Diyos kung palagi mo lang haharapin ang mga laitsugas na libro na yan. Hindi ka rin mapagsisilbihan ng sinasabi mong fictional mens mo. Lalabo lang ang mga mata mo dyan, Day. Ang mabuti pa, samahan mo akong gumala. Day off natin pero nagkukulong ka lang dito. Tayo na, libre ko. Ani Tamara. Ayoko, namamaga yung mata ko Parang batang tanggi ni Mariposa. Rumolyo tuloy ang mga mata ng kaibigan niya. Ba namang klaseng dahilan yan? Huwag mong sasabihin dahil yan dyan sa binabasa mo ha. Gaga, mga letra lang yan. Kumbaga, acting lang. Konsumidong bulalas nito sa kanya. Naupo pa ito sa gilid ng kanyang kama para lang marinig ang sagot niya. Kasi naman, naghiwalay yung mga bidas Nahinto siya sa pagpapaliwanag. Nang takpan ni Tamara ang bibig niya ng isa nitong kamay. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ang sakit mo sa bangs. Napapakamot ulo na lang si Tamara. Hindi niya na kailangan pang patapusin si Mariposa dahil alam niya ng tungkol na naman sa binabasa nito. Ang rason ng mga luha nito. Kala ko naman kung napano ka na. Bahala ka na nga riyan. Inalis na ni Tamara ang kamay sa bibig niya at akma na sanang tatayo. Nang pigilan niya ito sa braso. Oh, bakit? Bakit may pagpigil? Taas kilay na tanong sa kanya ni Tamara. Hindi naman ako tumanggi sa libre mo. Nangingiting Anya.
O edi tayo na, maligo ka muna at ang baho mo na. Inalis na ni Tamara ang kamay niyang nakahawak sa laylayan ng damit nito at tuluyan na siyang iniwan. Mabilis naman na siyang tumayo at itinabi na muna ang binabasang libro. Inamoy niya pang sarili. Hindi naman ako mabaho Ang lakas talaga ng tama ng babaeng yun. Naiiling niyang sabi. Kumuha na muna siya ng tuwalya bago pumasok ng banyo. Hindi naman siya doon nagtagal. Malamig din kasi masyado ang tubig, kaya't hindi na siya makapagbabad. Matapos maligo ay kumuha na siya ng oversized t-shirt at pants. Isinuot niya rin ang puting sneakers. Pagkatapos ay sinuklay ang hanggang bewang niyang buhok. Nabukod na natural ang pagkaitim ay bagsak na bagsak rin. Gusto niya na sanang ibentang buhok niya dahil ang daming shampoo at conditioner ang nagagamit niya. Pero si Tamara, ayaw na paputulan ng buhok niya dahil kapag daw ginawa niyang magpaputol ng buhok ay magmumukha na siyang dugyot na tibo. Oo nga't mahilig siya sa mga malalaking damit at pants, pero pusong babae siya. Magkakanobyo ba naman siya noon kung pusong lalaki siya? Ano ka ba naman, Mariposa? Magkaklab tayo tas ganyan suot mo? Sapo ang noong puna ni Tamara nang makalabas siya ng kwarto. O anong masama sa suot ko? Inosenteng tanong niya. Tinignan niya pang sarili sa salamin. Okay naman Anya. Para ka namang hip-hop, be. Halika nga, tuturuan kita kung paanong manamit. Hinila siya nito't dinala sa inuukupan nitong kwarto. Naghalongkat sa cabinet si Tamara at naghanap ng dress na tsak niyang babagay talaga kay Mariposa. Gusto niyang palitawin ang tinatagong ganda at hubog nito. Oh, ito, isuot mo. Inabot na nitong napili sa kanya. Dahek, di ako magsusuot niyan. Mariing tutol niya nang itapat sa kanya ni Tamara ang isang off-shoulder na dress na sa tansya niya ay hindi aabot sa kanyang tuhod. Luluwarin ang dibdib niya sa dress nitong yon. Pakaarte mo, isuot mo na kung hindi ako magsusuot nito sa'yo. Seryosong saad ni Tamara at saka sa kanya inabot ang dress ang napiling isusuot niya. Napilitan na lang tuloy na tinanggap ni Mariposa ang dress. Bilisan mo, be, aayusan pa kita. Napapahalukip-kip na saad pa ni Tamara. E paano kung bibilisan kung backless tong dress mo? Di ko maayos yung mga tali sa likod. Inis na reklamo niya. Ikaw talagang babae ka? Ano lang ba kasing alam mo ha? Ang magpakadelalo sa mga fiction men mo? Kakaloka kang alika nga. Inis siya nitong pinalapit. Salita pa ng salita si Tamara pero hinayaan niya na lang. Baka naman gusto mong pati pag-aayos sa buhok mo ay gawin ko pa. Abay, may kamay ka, be. Pakigamit naman at ako'y mag-aayos din. Sarkastik ang turan pa ni Tamara. Kibit-balikat naman ang naging tugon ni Mariposa. Tahimik niyang kinuhang suklay at pinasadahan niyon hanggang bewang niyang buhok. Naglagay na lang siya ng hairpins sa magsinggilid ng kanyang tenga. At nang makontento ay umalis na siya sa harapan ng salamin. At nang matapos na rin si Tamara ay naipit niya na lang ang labi dahil kung revealing ang dress na ipinasuot sa kanya ay mas revealing ang suot nito. Daig pa nila ang isasalang sa auksyon. Diyos mio, hubadera talaga ang kaibigan niya. Be, saan ba talaga tayo pupunta? Sa club o sa beer house? Ang sagwa nitong mga suot natin. Napapangiwing saad ni Mariposa. Hindi niya talaga kayang hindi punahin ang mga suot nila. Hindi pang beer house lang ang mga beauty natin. Shut up na. Taranat ng makarami. Hinila na siya nitong palabas ang inuupahan nila. Makarami ng ano ba? Clueless na tanong niya nang makasakay na sila sa pinarang taxi. You'll know pagdating natin doon. Kinindatan siya nito't inutusan na ang driver na dalhin sila sa Ocean Club na magbubukas ngayong gabi. Ilang minuto lang nakalipas ay narating na nila ang nasabing Ocean Club. Pumasok sila doon at nag-order ng inumin. Ang isda, be! Napapatiling wika ni Tamara habang inililibot nitong mata sa palibot ng club na yon. Isda? Nasaan ba? Aray naman! Nasapo niya na lang ang ulo na sinapok ng lokaloka niyang kaibigan. Ang slow mong gaga ka. Mga boylet ang tinutukoy ko. Sus,
Mga pangit, wala pa ring papantay sa mga asawa ko. Naiiling niyang sabi. Yoks, madidiligan ka ba namang sinasabi mong asawa? Lalabas ba sila ng libro para lang mahalin ka? Hindi girl, kaya tigilan mong pagkadelulu mo ha. Nakakairita na, promise. Saan nitong ginagaya-gaya niya lang? May mangilan-ngilan na ring lumalapit sa kanya pero siya deadma lang. Dahil nakatuon lamang ang atensyon niya sa inuming in-order ni Tamara. Hindi naman siya pala inom, pero ang pagkakagawa ng cocktail drinks ay talagang nagustuhan niya. Kuya, 2 adios motherfucker pa nga. Si Tamara nag-order muli. Sinulyapan pa nito ang baso niya na wala na halos laman. Tibay oh. Puri nito sa kanya. Oh, at baka makulangan ka sabihin mo tinitipid kita. Hinay-hinay lang bea at baka gumulong ka mamaya sa lupa. Natatawa lang na sambit pa nito. Mataas naman siguro yung tolerance ko. Anya. Hindi mo sure? Nangingiting tanong nito. Pero siya'y kibit-balikat lang ulit ang naging sagot. Hi beautiful. Isang lalaki ang tumabi sa kanya't mapangahas na ipinatong ang palad sa kanyang lantad at mapuputing hita. Tamad niya itong sinulyapan, kasunod ng pag-alis niya sa kamay nito. Pwede lumayas ka? Ayoko ng istorbo. Mataray niyang pagdaboy sa bastos na lalaki. Ngumisi lang ito't pinasadahan siya ng nakababastos na tingin. Be, need mo ng backup? Tanong ni Tamara na matalim ang tinging ibinibigay sa lalaki hindi naman nila iniimbita. Wow, relax lang mga miss. Gusto ko lang namang makipagbanding. Masama na ba yun? Nagtaas pa ito ng 2 kamay na animoy, kriminal na sumusuko sa mga pulis. Cute naman ang lalaki, maganda ang katawan at sa tansya nila. 6 ang height nito. Ang kaso lang masyadong mayabang ang dating niya nito. Pinakang ayaw pa naman nila ay yung mayayabang at mahahangin na tao. Ganun ba? Pero sorry dahil hindi naman kailangan ng buraot. Kaya tsupi na, bago pa kami magtawag ng bouncer, nakakaladkad sa yung palabas ng club na ito. Matapang na sambit ni Mariposa. Ang tatapang nyo naman. Natatawa pa itong tumayo. I'll order you drinks bilang peace offering. Pagpipresenta nito, Romolyo lang ang mga mata nila. Hindi namin kailangan, may pangbili rin naman kami. Palatak ni Tamara. I insist. Kumindat pa ito kay Mariposa bago umalis at pumunta ng counter. Hinayaan na lang nila ang trip ng lalaki nang hindi na mangulit pa. Naiiling na lang nilang sinundan ang tingin ng lalaki. Mukhang nabighani sa ganda mo, Day. May kalakasang tura ni Tamara. Nilakasan pa kasi ng DJ ang sound ng music, kaya't kailangan ng sumigaw para lang magkarinigan sila. May itsura sana kaso hindi ko bet ang hilat siya ng muka. Dagdag pa nito. Natawa tuloy siya. Hayaan mo na. Asan na pala yung kalandian mo? Iniwan ka kagad? Tanong niya. Ay oo, sira ulo eh. May syota pala nakikipaglandian pa. Tinaboy ko na kagad bago pa kami makita ng nobya noon. Ayoko makipag-away. Sayang ganda ko sa gabing to, no? Kung makikipagsabunutan lang. Tsaka, nakakainis din dahil alam ko yung feeling ng nilolo ko. Babae tayo at bilang babae ay ayokong maranasan ng iba ang mga naranasan at naramdaman natin sa mga tipaklong nating ex. Paliwanag nito. Tumangutango naman sila bilang pagsang-ayon. Medyo marami na rin ang naiinom nila. Kaya't kahit papano, medyo tipsy na rin sila pero carry pa naman. Gusto na sana nilang makipagsayaw din ng kaso punuan sa dance floor. Ayaw naman nilang makipagsiksikan doon. Ilang sandali pa'y bumalik na ang lalaki na nagpakilalang si Gino at ibinigay ang inuming in-order nito para sa kanila. Walang laso na mga iyan oh. Natatawang sambit nito nang tignan lang nila ang laman ng baso. Talaga? Hindi kasi pwedeng pagkatiwalaan yung mukha mo. Takles ang ani Mariposa. Umarte naman ang lalaki na nasasaktan. Inilagay nito ang kamay sa dibdib at nagpout. Pweh, ang sagwa, tigilan mo nga yan. Saway niya rito.
Nakamot tuloy nitong ulo. O sige na, inumin nyo na yan. Promise aalis na ako kapag hindi nyo na tinanggihan tong mga in-order ko. Pagpipilit nito at upang matahimik na ang lalaki, ay kinuha na nila ang inuming yon. Gumuhit na lang nasisiyahang ngiti sa labi ng lalaki nang maubos ang laman ng baso ni Mariposa. Meron kasi itong inilagay doon dahil kursunada nito ang dalaga. CR lang muna ako, Beha. At ikaw, malis ka na. Taboy ni Tamara kay Gino. Hindi ko pa pwedeng iwan tong kaibigan mo. Aalis na lang ako kapag nakabalik ka na. Don't worry, matino ako. Labas sa ilong nitong sabi. O sige na Tamara, gumamit ka na ng banyo. Okay lang ako rito, bilisan mo lang ha. Sapo ang noong sambit ni Mariposa. Bigla ay umikot ang paningin niya. Parang naging blurred ang mga tao sa paligid at hindi niya naintindihan kung bakit naging ganun ang pakiramdam niya. Gayong kanina na may okay pa ang pakiramdam niya. Para na rin siyang sinisilaban. Ang init ng pakiramdam niya. Miss, okay ka lang ba? Kunwari ay concerned na tanong ni Gino. Hinawakan siya nito sa braso at marahan yung hinagod-hagod. Nagpalingali nga ito bago tumayo't inalalayan siyang tumayo. Nawala siya ng tuluyan sa wisyo. Saan mo ko dadalhin? Kahit na parang ang bigat na ng paghinga niya, nagawa niya pa rin tanungin ng lalaki ngayon ay inaalalayan na siyang palabas sa club na iyon. Sa langit, dun kita dadalhin. Huwag ka mag-alala dahil mag-i-enjoy ka rin naman sa gagawin natin. Parang nasisira ang sagot nito. Akma na sanang ipapasok ng lalaki si Mariposa sa kotse nang may estranghero basta na lang nakialam. Sinipa nito sa likod ang may plano sa dalaga at mabilis na sinalong wala sa wisyong biktima. Pucha, nasasaktang daing ng lalaki. Nabali yata yung spinal cord ko, hayop ka. Kahit na nahihirapan ay hinarap pa rin ito ang estranghero. Ngumisi lamang si Benjamin at walang kahirap-hirap na pinatumba ang hambog na lalaki. Kahit pa nakaalalay siya sa magandang dalaga. Hindi lahat pwede mong mabiktima. Malamig niyang turan, tsaka dinuraan na ngayon ay nakahandusay ng lalaki. Binalingan niyang dalaga at pinasadahan ng kabuuan nito. Masyadong lantad ang ganda mo, kaya ka pinag-iinteresan. Mahinang anya. Umungultot yumakap sa kanya. Ang init. Paus na reklamo ni Mariposa. Mukhang may pumasok na droga sa'yo, miss. Naiiling na saad ni Benjamin. Nahihirapan na ako. Naghahabol na ng hangin ng dalaga. Napabugan na lang tuloy ng hangin si Benjamin. Sige, pakikialaman kita. Pero hindi ako mangangakong magiging mabait ako sa'yo sa ibabaw ng kama. At kung meron mang bunga ay kukunin ko sa'yo at lalayo ka. Anas niya. Tulungan mo ko. Pagkasabi no'y siniil niya ito ng halik at walang kahirap-hirap na dinala sa nakaparada niyang sasakyan. Kinalong niya ito't hindi tinatantanan ng labi kahit pa minamaneho niya ang kotse. Mata at kamay niya lang nakatuon sa kalsada. Ngunit ang labi niya ay busy sa pagkalikot sa mainit at matamis na labi ng dalagang sinagip. Napapahigpit na ang yakap niya rito dala ng gigil. Hirap na rin ang nakatagong halimaw sa loob ng kanyang pantalon. Damn, you're so good baby. Paus na sambit ni Benjamin. Mas binilisan niya pa ang pagmamaneho upang makarating na kagad sila sa sariling mansyon. At makaraan nga lang ilan pang minuto ay naiparada niya ng sasakyan sa tapat ng kanyang malaking bahay. Yakap niya ang dalaga nang pumasok sila sa loob. Isa-isa na rin nagsipaglaglagan ng maninipis nitong saplot dahil sa ginagawa niyang pagsira doon. Nagmistula siyang leon na hayok sa sariwa niyang hapunan. Maingat niyang inihiga ang dalaga sa ibabaw ng kanyang kama. Pagkatapos ay hinubad niya ng polo, maging ang pantalon. Pilyo siyang ngumiti nang mas mamula pa ang pisngi ng estrangherong pagsisilbihan niya ngayong gabi. Sumampa siya sa kama hawak ang sinturon. Ayokong pati ako masasaktan darling, kaya't itatali ko muna ang kamay mo. Masyadong matatalas yung mga kuko mo. Bulong niya rito. Ani mo'y maamong tupa namang tumango ang dalaga. It's Benjamin.
Iyan ang pangalan na isisigaw mo mamaya. Saad niya pat muling siniilang dalaga. Matapos niya itong itali pataas ang mapuputi nitong mga kamay. Your body's perfect, baby. Anas niya nang matanggal ang natitirang saplot nito sa loob. Ilang segundo niya pang pinagmasdan ng nakahaing hapunan bago niya ito nilantakan. Lahat ng sulok ay dinaanan ng kanyang kamay at labi. Hindi naman ni Mariposa maikalmang sarili. Pabaling-baling ang kanyang ulo. Unat na unat ang paa niya dahil sa nakangingilong pagsamba sa kanya ng estranghero. Paulit-ulit din siya sa pagtawag sa ibinigay nitong pangalan. Nang sa wakas ay maabot niya na ang sukdulan. We're not yet done, baby. Bulong ni Benjamin sa mismong tenga ng dalaga. Halos mag-uumaga na pero sige pa rin siya. Ngayon lang siya nasabik sa isang babae. Marami na rin naman ang nakuha niyang birhen, ngunit ang kasalo niya ay ibang-iba. The woman gives him satisfaction na never nangyari sa mga past relationship niya. Mga relasyong puro lamang laro para sa kanya. Inalis niya ang tali sa kamay nito at hinagkan-hagkan yon pababa hanggang sa muli niyang maabot ang malalambot nitong labi. Sa gigil ay nakagat niya na yon. Ang daing ng dalagay nakukulong dahil hindi niya pinakakawalan ang labi nitong nagpapasabik sa kanya lalo. Ibang posisyon naman, baby. Anya't walang kahirap-hirap itong pinadapa. Dumausdos ang malalapad at maugat niyang kamay sa manipis nitong bewang. Mahina niyang pinipigang malambot na parting yon habang umiindayog sa ibabaw. Nagahalo ang boses nila sa apat na sulok ng kwartong yun ni Benjamin. Madidiin ang bawat kilos ng binata. Kaya't ang dalaga, napapahigpit ang kapit sa kobre kama. Buong akala ni Mariposa ay matatapos na sa kanya si Benjamin. Ngunit nagkamali siya dahil matapos yun ay nag-umpisa ulit ito hanggang sa makatulugan niya na lang dahil hindi niya na talaga kaya. Ang tanging alam niya na lang bago pa man isarado ang mga matay halimaw ang lalaking umangkin sa kanya. Kinaumagahan ay mabigat ang katawan ni Mariposa nang imulat niya ang mga mata. Maging yata ang talukap na mga mata niya ay mabigat din dahil nahihirapan siyang imulat yun ng maigi. Nasira na lang biglang maganda niyang mukha nang subukan niyang bumangon. Sumiid kasing matinding hapdi at kirot sa parting yun ng katawan niya. Anong nangyari? Sapo ang noong tanong niya sa sarili. Wala siyang maalala. Ang tanging natatandaan niya lang ay binigyan sila ng nagpakilalang si Gino ng inumin na ininom naman nila. Pagkatapos nun ay naging malabo na sa kanya ang lahat. Gumawa tayo ng milagro kagabi. Ay kabayo! Gulat siya sa biglang pagsasalita ng lalaking nasa kanya palang tabi. Huli na nang ma-realize niyang wala itong saplot matapos niyang hilahin ang kumot. Ah! Bastos ka! Nagtitili siya sa sobrang pagkabigla na kaagad niya ring pinagsisihan dahil mas lalong sumakit ang nasa pagitan ng kanyang mga hita. Nakita't nahawakan mo na nga ito kagabi. Ano pang inaarte-arte mo dyan? Masungit nitong sabi na nagpasalubong sa mga kilay niya. Ano ulit? Nakita? At nahawakan ko iyan? So nirape mo ko? Galit na paratang niya rito. Pero ang lalaki ay pagaklang na tumawa. Hindi ba dapat ay imbis na magsungit ka, magpasalamat ka sa akin dahil tinulungan kita? Prente lang na sabi ni Benjamin. Parang mas kumirot lalo ang pakiramdam ni Mariposa. Hindi makapaniwalang hinilot-hilot niyang sentido at pilit na inaalala ang mga nangyari. Kaso wala talagang pumapasok sa utak niya. Ano bang nangyari? Paano akong napunta rito? Kalmadong tanong niya kapag Juan. Tinulungan kita sa lalaking dapat sana gagawa ng masama sa'yo. Simpleng sagot ni Benjamin. So dapat ko bang ipagpasalamat sa'yo yun? Piloso pang tanong niya rito. Yup, dahil gwapo't mayaman ang lalaking magiging tatay ng anak mo. Mayabang nitong sabi na nagpalaki sa dalawang pares ng kanyang mga mata. Para bang nabingi siya sa sinabi nito. Just to clarify lang, miss. Ikaw itong nakiusap sa akin. Nagiging matulungin lang naman ako. Pinagbigyan kita ang kaso. Hindi ako tumatrabaho ng libre. I've owned you. So it means, sa akin ka hanggang sa mailuwal mo ang magiging bunga ng magdamag nating ginawa. Ano?
Parang lahat ng dugo niya ay umakyat sa ulo niya. At sinong siraulong nagsasabing pwede mong gawin sa akin yan? Napipikang tanong niya sa lalaki. Narinig mo namang ako yung nagsabi, di ba? Anas nito. Napailing-iling siya't sinikap umalis sa ibabaw ng kama. Ayaw niyang magstay ng matagal sa lugar na ito. Ang kaso ay hahanapin niya palang sanang saplot ng hilahin siya ng lalaki at mabilis na kinubabawan. Ano ba? Alis! Takot ang biglang bumalot sa kanya nang mas ilapit pa nitong perpektong mukha sa kanya. You can't escape from me, baby. Dito ka lang hanggang sa makuha ko ang bata. Kailangan ko yun dahil yun ang request ni Tanda. Baliw ka! Naluluha sa takot niyang sabi. Itinutulak niya ito pero mas lalo lang idinidikit ang sarili sa kanya. Tumulo na lang ang luha sa kanyang mga mata nang halik-halikan siya nito sa pisngi at malakas na hinila ang kumot. Kaya tuluyang nalantad ang kanyang katawan. Ngayon lang ako nabaliw sa katawan ng isang babae. Pagpapahingahin na sana kita Ang kaso pasaway ka. Ipapaalala ko na rin sa'yo kung ano nangyari sa atin kagabi. Paus nitong sabi. Kapag kuwa'y walang ano-anong siniil siya na mapagparusang halik. Nagparaya si Mariposa sa mapangahas na lalaki. Ramdam niya ang kirot ngunit dahil sa mga halik nito ay napapawi yun ng sakit na dulot ng halimaw. Nakasangga nito sa mga ganoong tagpo. Pinagdaop ni Benjamin ang kanilang mga kamay habang sakop niya ang labi ng dalaga. Binitawan niya lang ang kamay nito nang bumaba ng halik niya sa dibdib hanggang sa puson patungo sa parting yon na gustong gusto niya. Mariin na lamang na nakagat ni Mariposa ang ibabang labi. Nakakangilong ginagawa ni Benjamin sa kanya. Sa bunot dito, kalmot doon. Halinghing at pagliyad ang palaging nagagawa niya. Ayaw niya nang makakarinig ng mga nagmumura noon, pero ngayon ay parang nagugustuhan niya na, lalo't nang gagaling yun sa lalaking kasalo niya sa ibabaw ng malambot at mabangong kama. Ang brusko kasi ng boses nito, madadala kang talaga. Hindi niya lubos maisip na yung mga nangyayari sa binabasa niya ay mararanasan pala niya. Para ba siyang dinadala ni Benjamin sa ibang dimensyon? Nakakabaliw ito. Nagawa nitong ilabas ang wild side niya sa maiksing panahon lang. Kapwa silang hinihingal nang matapos ang mainit na tagpog yun. Naging maingat sa ginawang pag-alis sa ibabaw ng dalagang binata. Nilinisan niya ito't sinuotan ng damit. Pinatakan niya rin ng magaang nahalik ang noon nito bago nagpaalam na gagawa ng agahan at kukuha na rin ng gamot. Naiwan naman dong tulala si Mariposa. Nakatingin lamang siya sa kisame habang binabalikan ang mga nagawa nila ni Benjamin. Hindi niya pa rin lubos maisip na magagawa niyang isuko ng ganun kadali ang sarili, lalo pat estranghero lang naman ang lalaki. Hindi talaga nakakabuti sa kalusugan ng tao ang alak. Buwisit! Nang dahil sa Diyos motherfucker na inuming yun, nawasak ang peres ng silangan ko. Kanyon yung pumasok sa akin kasing haba ng ruler. Grabe, ang sakit ng kipay ko. Doon lang siya napahagulgol. Yung pangarap niya kasing maging virgin hanggang sa tumanda ay hindi na mangyayari. Tama, yung lalaking yon, siya ang may kasalanan. May nilagay siya sa inumin ko kaya ako nawala sa wisyo. Matino pa ako bago ako mainom yung binigay na yun Humanda talaga sa akin yung hayop na yun pag nakita ko. Nanggagalaiti sa galit na sisi niya sa lalaking may dahilan kung bakit wasak ngayon ang perlas niya. Babasagin ko rin ang itlog niya. Gigil pang dagdag niya. Ang sakit, grabe. Minabuti niya na lang na ipikit ang mga mata at pinilit na matulog. At dala ng masamang pakiramdam ay mabilis siyang nilamon ng dilim. Bumalik si Benjamin na may bitbit na pagkain, tubig at gamot na nakalagay sa tray. Ipinatong niya na muna ang mga yun sa side table upang gisingin ang dalaga. Miss, otomatikong nagsalubong ang mga kilay niya nang mapaso siya matapos marahang tapikin ang malambot na pisngi ng dalaga. Nilalagnat ka. Anas niya't nilagyan ito ng makapal na kumot. Kumuha na muna siya ng bimpot langganita, tsaka yun nilagyan ng tubig. Pupunasan niyang dalaga ng maibsan kahit papano ang init nito. Alam niyang siyang dahilan kung bakit ngayon ay inaapoy ng lagnat ang dalaga.
kaya't marapat lang na alagaan niya ito. Una niyang pinunasan na yung mukha ng dalaga. Naging maingat siya sa pagpupunas dito. Inaalo niya pa ito kapag umiiyak. Simpat siyang nararamdaman niya para dito nang sa panaginip nito'y paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng mga magulang na nasawi sa isang aksidente. Pareho lamang sila ng naging kapalaran. Wala na ring magulang si Benjamin. Nasawi rin ang mag-asawang Galvez matapos sumadsad ang sinasakyang barko noon. Nay, Tay, dito lang po kayo. Huwag niyo po akong iiwanan. Anas ng kinukumbulsyong dalaga. Itinabi naman muna ni Benjamin ang hawak na pamunas, tsaka tinabihan ng nanginginig na dalaga. Ikinulong niya ito sa bisig at marahang hinaplos-haplos ang malambot nitong buhok. Paulit-ulit niyang ginawa yon hanggang sa makatulog muli ito. Umalis lamang si Benjamin sa tabi ng dalaga nang masigurong mahimbing na ang tulog nito. Tunog ng telepono umagaw sa atensyon ni Benjamin na hindi inaalis ang tingin sa natutulog na dalaga. Kinuha niya na lamang ang telepono at sinagot ang tawag. Apo! Bungad kagad ang nasa kabilang linya. Lo, may kailangan ba kayo? Tamad niyang tanong. Isinandal niya ang sarili sa pader at itinuon ang tingin sa natutulog na dalaga. Abay, nakakalimot ka yata, Benjamin. Istriktong anas ng abuelo sa kabilang linya. Marahas tuloy siyang napabuga ng hangin. Apo sa tuhod kasi ang napagkasunduan nila upang mapa sa kanya ng lubusan ang Galvez Corporation na itinayo ng kanyang abuelo. Hindi lamang ang kumpanya ang mapapa sa kanya dahil once na maibigay niya ang hiling na apo ng kanyang abuelo ay maipapasa na sa kanyang pamamahala sa mga ospital at hotel sa nasa loob at labas ng bansa. Hindi ako nakakalimot. Bigyan niyo ako ng 9 na buwan at ibibigay kong hinihingi niyo. Walang kabuhay-buhay niyang sabi. Ang nasa kabilang linya naman ang bumuga ng hangin. Apo, hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko. Para sa iyo ang lahat ng ginagawa ko. Huwag ka sanang gagawa ng isang bagay na sigurado mong pagsisisihan mo sa huli. 30 anyos ka na iho at hindi na rin ako bumabata. Gusto kong may maiiwan kapag nawala ako. Hindi ito pang sariling mithiin. Malungkot ang boses ng matanda habang pilit na ipinapaintindi sa kanyang dahilan kung bakit siya nito itinutulak na gawin yon. I'll grant your wish na magkaroon ako ng anak, pero ang magkaroon ng sariling pamilya, hindi ko maibibigay sa inyo. Sakit lamang sa ulo mga babae. Ayoko nang intindihin yon, lalong ayoko nang may sinusuyo. Busy ako ngayon, Lo. O sige na muna, inumin niyo yung mga gamot niyo sa tamang oras ha. Bye, Lo. Ibinaba niya ng linya kahit gusto pa sana siyang kausapin ng abuelo. Hindi niyo ako mapipilit sa mga bagay na hindi ko gustong gawin. Ibibigay ko ang gusto mong sanggol, ngunit hindi ang pamilyang hinahangad mo para sa akin. Pasensya na tanda pero sumuko na ako sa pag-ibig dahil sakit lamang ang dulot nun sa akin. Mahina niyang sabi habang nakatanaw sa malayo. Saglit niya pang tinignan ng dalaga bago lumabas. Wala siyang planong pumasok sa kumpanya ngayon dahil kailangan niyang bantayan ng dalaga. Hindi niya ito hahayaang umalis, lalo't may kailangan at may ipinunla siya rito. Naupo siya sa upuang naroroon sa gilid ng pool at blankong tumingin sa kawalan. 5 taon na rin magmula nang maranasan niya ang pait ng pag-ibig. Ibinuhos niya ang buong atensyon kay Amara, ang dalagang minahal niya noon ng labis. Oras, pera at pagmamahal ang ibinigay niya. Wala na siyang itinira sa sarili, mapasaya lang ang dalaga. Handa niya na rin sanang dalhin sa harap ng altar ang iniibig noon, ngunit hindi na yun nangyari dahil nalaman niyang bukod sa kanya ay meron pa palang iba sa puso ni Amara. Nabuntis ng ibang lalaki ang nobya niya. At ang mas masakit pa, matapos nung hiwalayan siya'y simut din ang laman ng bank accounts niya. Napariwara na siya noon, nawala ng saysay ang buhay niya. Kaya't ngayon ay wala na siyang planong umibig, lalong ayaw niya ng sumugal sa isang babae. Tama na sa kanyang magkaroon ng anak na magmamana sa mga ari-arian niya, maging ng kanyang abuelo. Ilang oras din ang matuling dumaan. Napainom na ni Benjamin ng gamot ang dalaga
at napakain niya na rin ito. Hindi niya ito doon iniwan hanggat hindi bumababa ang lagnat. Masama pa bang pakiramdam mo? Naroroon ang pag-aalala sa boses ni Benjamin. Gusto ko nang umuwi. Ihatid mo na ako dahil may pasok pa ako sa trabaho. Medyo paos ang boses ni Mariposa na pinilit bumangon kahit na namimilipit pa rin sa sakit dulot ng kanyon ni Benjamin. Hindi ka aalis, lalong hindi ka magtatrabaho. Huwag kang mag-alala dahil makakatanggap ka ng milyones once na maisilang mo ng anak ko. Diretsong ani ni Benjamin. Pero ang dalaga, umiling lamang dahil para sa kanya ay nasisiraan ng lalaki. Kung ikaw, nantitrip lang sa buhay mo dahil bored ka, pues ako hindi. Kaya't buksan mo ng pinto ng bahay mo at nang makalabas na ako dito. Hindi ko kailangan ng pera mo. Wala akong paggagamitan yan. At saka anong anak ang sinasabi mo? Sino nagsabi sa'yo na magkakaanak tayo? Malay mo may diferensya pala ako di tapos ang pangarap mo. Dali na mister, iuwi mo na ako. Mando niya. Dito ka lang, hindi ka aalis. Naging madilim ang mukha ng binata. Kaya't ang dalaga biglang kinilabutan. May sira yata sa utak tong lalaking to Sa isip-isip ni Mariposa. Hindi mo ako pwedeng diktahan. Hindi ako inahin. Buwisit ka. Singhal niya rito nang hindi na mapigilan ng sarili. Pero imbis na sumagot ay tinalikuran lamang siya ni Benjamin. At pabagsak na isinarado ang pinto. Guwapo ka nga. Hibang ka naman. Sa tingin mo ahayaan kong gawin mo kung inahin mo? Nek-nek mo boy. Aalis ako rito. Promise yan. Hysterical niya. Pero agad ding napahinto ng kumirot ang nasa parting iyon ng mga hita niya. Aray ko, pechay kong sakit. Lintik kasing lalaki Kay laki-laki mo tapos akong liit-liit. Kakabuisit. Babasagin ko talagang itlog mo, makikita mo. Sa inis ay naiyak siya doon. Napapabugan na lang ng hangin si Benjamin na nakasandal sa pinto ng kwarto, kung saan niya dinala ang dalaga. Nakokonsensya din naman siya. Ang kaso nagalaw niya ng dalaga. Puro niya pa itong nakuha. Kaya't kampante siya sa mga maaaring mangyari matapos ang 9 na buwan. Dinukot niya sa bulsa ang cellphone upang sabihin sa sekretaryang ikansela ang lahat ng gagawin niya para sa araw na ito. Matapos mabili na ng sekretarya, ay umalis na siya doon. Kailangan niyang iwan saglit ang dalaga upang ibili ito ng mga damit at gamit. At ilan pang pangangailangan nito. Ayaw niyang mag-utos ng ibang tao dahil baka makarating sa kanyang abuelo ang mga nagawa niyang plano. Sa isang malapit na mall lang pumunta si Benjamin. Lahat ng gamit pambabae ay kinuha niya. Mapadamit, sapatos, mga panloob, feminine hygiene, mga pampaganda, at kung ano-ano pa ang mga pinaghahablot niya na halos pumuno sa 3 magkakapatong na cart na tulak-tulak niya. Marami-rami din ang namimili, kaya't matatagalan din siya sa paghihintay na mabayaran ng mga pinamili niya. Naiiling na lamang siya kung minsan dahil habang pumipila siya ramdam niya mga matang nakatitig sa kanya. Hindi niya na kailangan pang ilibot ang tingin sa paligid dahil alam niyang mga humahangang babae lamang ang mga iyon. Tutunga ka na lang ba dyan? Gawin mo ng trabaho mo dahil nagmamadali na ako. Masungit niyang sabi sa cashier ng mall na yon. Nakatulala na kasi ito sa kanya, ni hindi man lang kumukurap habang pinagmamastan ng buo niyang mukha. Pasensya na po sir. Nahihiyang paghingi ng paumanhin ito, ngunit siya walang reaksyon. Sinenyasan niya na lang itong trabahuhin na mga napili niya nang makaalis na siya roon. Ilang sandali pa nga'y nakaalis na siya roon. Hindi na siya nag-abala pang bumili ng pagkain dahil kaya niya namang magluto. Higit sa lahat, kompleto ang kusina niya. Pagdating ay agad niyang binitbit ang mga pinamili at handa na sanang pumasok sa loob ng may bumusinang sasakyan mula sa labas. Benjamin! Yuhu! Pakibuksan naman tong kalawangin mong gate. Andito na naman kasi ang gwapong investor mo. / hot mong kaibigan. Sigaw ng kaibigan niyang si Albert mula sa labas. Nakadungaw to sa nakabukas sa bintana ng kotse habang panay ang pindot sa busina ng magara nitong kotse.
Naiiling niyang ibinalik sa compartment ang mga pinamili upang harapin ang buraot na si Albert. Wala akong panahon sa mga reklamo mo, kaya layas. Taboy niya rito. Bumaba naman muna si Albert at parang batang nagmamakaawa na papasukin niya sa loob ng kanyang mansyon. Kailangan nating i-celebrate yung pagiging 30 mo, kaya tara na. Umakbay to sa kanya na mabilis niya namang inalis. Hindi ko kailangan ng simpatsya mo ngayon, kaya alis habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Seryosong sambit niya, pero umismid lamang ang isa't walang paapaalam na pumasok na sa loob. Naalarma naman siya kaya't mabilis itong hinabol upang pigilan. Alis na! Nagbabanta ang tono ng boses niya. Bakit pakiramdam ko may tinatago ka kaya't pinapaalis mo ko? May sikreto ka ba, Mr. Galvez? Naiintrigang anas nito pero blanco lang ang tanging ibinigay niya rito nang hindi na ito maghinala pa. Hindi mo gugustuhin magalit ako sa'yo. Kayang-kaya kong ilabas ang lahat ng baho mo kapag hindi ka pa lumabas rito. Malamig at nagbabanta niyang sabi. Napabugat tuloy ng hangin ng kaibigan niyang si Albert. Di ka pa rin talaga nagbabago. O siya, di na ako magpupumilit. Nga pala, sabi ng lolo mo, magtino ka rito. Huwag mo raw sayangin ang buhay mo. Sundin mo na lang ang lolo mo nang hindi rin ako naiistorbo. Kala mo naman gusto ko itang makita. Psh, mas gusto ko pa makita mga mukha ng babaeng kinangkubabawan ko. Kaysa yung mukha mong parang ampalaya. Ang pait mo, pre. Isang tapik sa braso ang iniwan nito sa kanya bago umalis. Pero bisyo. Bulong niya nang isarado ang gate. Binalikan niya ng sasakyan at doon ay muling kinuha mga pinamili. Dire-diretso lamang siya sa pagpasok hanggang sa marating ang inuukupang kwarto ng dalagang nalaman niya na Mariposa ang pangalan. Staff din ito sa isa sa mga pinamamahalaan niyang hotel dito sa bansa. Ipinaalam niya na muna kasi ang pagkakakilanlan nito kanina bago pa man siya umalis. O eto, magpalit ka. Ang lagkit mo na. Ibinato niya sa ibabaw ng kama ang mga paper bags na naglalaman ng mga damit at pangloob. Hindi. Ayoko. Ang gusto ko, umalis. Gusto ko na umuwi. Pagmamatigas nito. Ganun ba? O di pues bahala ka. Tamad niyang sabit iniwan itong muli doon. Pero agad ding napahinto ng sunod-sunod siya nitong sinigawan. Buisit kang lalaki ka. May sapa ka na yata sa utak eh. Pakawalan mo ako dito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Pwede kitang idemanda ng rehab sa ginawa mong pagkulong sa akin dito sa haunted house mong bahay. Nanggigigil sa galit na palatak ni Mariposa. Dahan-dahan namang humarap si Benjamin. Madilim ang gwapo nitong mukha ng salubungin ng naglalabang mga mata ng dalaga. Pero dahil na rin sa pagod at antok ay napabugan na lang siya ng hangin. Bahala ka kung mag-aalboroto ka dyan. Mauubos lang ang lakas mo sa kakasigaw. Dito ka lang. Hindi ka aalis. Yun lang. At pinagpatuloy na ang pag-alis. Ay! Baliw kang talaga! Nasabunutan na lang ni Mariposa ang buhok dahil sa frustration. Nek-nek mong hudas ka! Aalis ako! Hindi mo ko pwedeng gawing inahin mo para lang masunod ang kung anumang mithiin mo. Anas niya't kumuha ng pares na damit at dinala yun sa loob ng banyo. Hindi siya pwedeng magpakulong na lang doon at gawing inahin ng gwapong lalaki na yon. Aalis siya't magsisimula ng panibagong buhay. Sa probinsya nila siya pupunta upang kung sakaling ipahanap siya ni Benjamin ay hindi siya madaling makukuha. Wala siyang diferensya kaya't natatakot siyang baka nga magbungang nangyari sa kanila at ilayo sa kanya ang anak niya pagkatapos niya itong ilabas. Hindi niya hahayaang mangyari yon kaya't uunahan niya na ang binata. Naligo muna siya doon pagkatapos ay kinain ng pagkain nasa mesa. Ininom niya na rin ng gamot na makakatulong upang gumaling ang nananakit niyang katawan. Lalo na ang perlas silanganan niyang winasak ni Benjamin kagabi hanggang sa mag-umaga. Trying to escape? Boses yun ni Benjamin na halos magpahiwalay sa kaluluwa niya. Bigla-bigla na lang kasi itong pumapasok ni hindi niya man lang napansin ang pagdating nito. Marahil dahil abala ang isip niya sa pagpaplano kung papaanong makakatakas sa poder ng lalaking hindi niya alam kung nakatulong nga ba sa kanya.
Iniligtas nga siya nito doon sa merong masamang balak sa kanya. Ngunit mas malala pa pala ang plano nito sa kanya. Sino nagsabi sa'yo niyan? Imbento ka. Pinamewangan niya ito at sinamaan ng tingin. Nakatanaw pa nga lang siya sa bintana at pinaplanong gagawing pagbaba doon. Ang kaso, napakalakas yata ng radar ni Benjamin dahil bigla-bigla nilang nasulpot at agad-agad na pumipigil sa mga balak niya. Hindi ka makakawala rito. Maraming aso sa baba. Hindi lang sila bastang aso lang dahil mas malalaki pa sila sa'yo. Hindi ka rin nila kilala kaya't pwede nilang pagpiestahan niyang katawan mo. Ayaw mo naman sigurong aso lang makikinabang sa'yo, hindi ba? Isinandal ni Benjamin ang likod sa pinto ng kwarto at nakahalukip-kip na sinalubong ang nagtataray na mga mata ng dalaga. Mas maigi ng pagpiestahan ng mga aso mo kesang hayaan kang gawin ang mga gusto mo kahit labag na lahat. Sira ulo ka eh. Hindi na normal yung pag-iisip mo. Alam mo kung bakit? Dahil kung normal pa yan, hindi mo to gagawin sa babaeng nakita mo lang naman sa isang club. Tindi ng pangangailangan mo sa mana ha. Hindi mo ba kayang tumayo sa sarili mo mapa at kailangan mo pang gumamit ng ibang tao? Walang konsensya to. Naninira ka ng buhay ng tao para lang alam mo. Sumbat niya rito dala ng pinaghalong inis at galit. Siguro nga tama ka. Wala na nga siguro ako sa katinuan. Saad lamang ni Benjamin kapag kuway umayos ang tayo. Maghahanda ako ng pagkain, bumaba ka na lang. Anito. Ayoko. Kainin mo mag-isa mga pagkain mong sing-itim ng budhi mo. Mamamatay na lang ako sa gutom. Pagmamatigas niya. Bahala ka. Tamad lang na sabi ni Benjamin tsaka siya iniwan. Hindi niya inaasahang magiging sakit niya sa ulo ang nakuhang babae. Ang kaso, nakuha niya na ito at lahat ng kanya'y inubos niya dito. Kaya't hindi niya na ito pwedeng pakawalan. Minabuti niya na munang magtungo sa sariling silid. Maliligo na muna siya bago muling maghanda ng pagkain. Ilang minuto din ay tuluyan siyang natapos. Boxer shorts lang ang isinuot niya. Sa ganun ay ayos siya. Komportable. Lalo na't nasa bahay lang naman. Hindi na rin si Benjamin nag-abalang patuyuin ng buhok. Bumaba siyang tumutulo pa ang tubig na nagmumula sa magulong buhok niya. Ah! Bakit naman ganyan ka? Tiliyon ni Mariposa na hindi na nakayanan ng gutom. Kaya't bumaba na. Kasalukuyang naguhugas sa mga nagamit na pinggan si Benjamin nang bigla na lang siyang sumulpot doon sa dining. Hindi mo na ba kayang tiisin ang gutom mo? Tamad lang na tanong ni Benjamin sa kanya. Hindi ako gutom, naiilang ako. Giit niya. Wala bang banyo sa kwartong pinagdalhan ko sa iyo at dito ka pa naghahanap sa kusina? Kunot noong tanong ni Benjamin nang harapin siya nito. Pigil hiningang tuloy siyang umatras. Bakit ba wala kang damit? Akala ko ba mayaman ka? Bakit parang kinukulang ka yata sa saplot? Parang biglang nanginig ang mga tuhod niya. Lalo na nang humakbang pa itong palapit sa kanya. Hanggang sa masukol siya nito at matitigan ang nakakatunaw sa mga mata. Masyado ba akong matipuno para sa iyo, Mariposa? Namumula ka na kasi. Nanlalamig din. Higit sa lahat, nauutal ka pa. Am I that hot para panginigan mo? Gusto mo pa bang matikman ulit to? Nangaakit na tanong nito tsaka pinadaustos ang mainit na daliri sa pisngi niyang nagiinit. Diyos mio, wawasakin mo na naman yata ako ah. Lumayo-layo ka nga. Dinaig mo pa yung pato sa sobrang libog mo. Tabi! Gamit ang buong lakas sa itinulak niya ito. Ang kaso, walang epekto. Nanlaki na lamang ang mga mata niya nang buhatin siya ni Benjamin at walang kahirap-hirap na dinala sa hapagkainan. Pagpapahingahin ko muna yan bago ko sisirin ulit. Kumain ka na. Ginulo lang nito ang buhok niya bago kumuha ng pinggan at kutsara. Gusto mo bang subuan pa kita? Pilyong tanong nito nang titigan niya ang mga pagkaing nakahain. Wala sa sarili siyang umiling. Hindi dahil sa presensya ni Benjamin kaya siya biglang nilamig. Kung hindi dahil sa mga asong kitang-kita niya. Dahil glass ang wall ng mansyon ng lalaki. Bumalatay naman ang pagtataka sa binata, kaya't sinundan niya ang direksyon ng tinitignan ni Mariposa. Umukit na lamang ang maiksing ngiti sa labi niya.
nang mapagtantong ang mga alaga niyang dahilan ng pamumutla nito. Naiiling na lang si Benjamin ng sandukan ng pagkain ng pinggan ni Mariposa. Nga, utos niya. Napamaang tuloy ang dalaga sa biglang kilos niya. Kaya ko, may kamay naman ako. Alam ko, bilis na nga dahil pakakainin ko pa mga alaga ko. Seryoso niyang sabi. Hindi sa kanya nakatakas ang ginawang paglunok ng dalaga. Nang sunod-sunod na magpalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa mga alaga niyang tinitingnan sila mula sa labas. Hindi sila mababait. Tukoy niya sa mga alaga. Kaya sumunod ka na lang. Dagdag niya. Wala nang nagawa si Mariposa kung hindi ang sundin na lang si Benjamin. Para siyang bata na pinapakain ito sa senaryo na yon. Ano lang ang gagawin ko rito? Tanong ni Mariposa matapos kumain. Niligpit kasi agad ni Benjamin ang pinagkainan niya. Tapos ay dinala sa lababo ang mga iyon. Pagsisilbihan ako tuwing gabi. Diretsyong sagot ni Benjamin nang saglit siyang tapunan ng seryosong tingin. Sira ulo ka pala eh. Palatak ni Mariposa. Parang uminit ang bumbunan niya sa sagot nitong yon. Pero ang lalaki, nagkibit balikat lang. Bakit hindi mo subukang magpatingin sa psychiatrist, no? Pilosopong question niya. Bakit hindi mo subukang itikom yung bunganga mo? Sambit naman ito. Nalaglag tuloy ang panga niya. Nakaka-stress ka? Ang sarap mong bayagan ano? Hanggang sa magmakaawa kang tigilan na kita. Kakaloka ka. Bahala ka na nga dyan. Tumayo na siya't nagmarchang palayo doon. Ayaw niyang nasa malapit lamang si Benjamin dahil naiirita talaga siya rito. Gwapo nga, macho nga, mayaman nga, pero sira ulo naman. Panay siyang reklamo habang naglalakad pabalik sa inuukupang kwarto. Nahinto lamang siya nang makitang bukas ang katabing kwarto na sa tingin niya ay kwarto ni Benjamin. Tila may biglang lumiwanag sa utak niya nang makita ang cellphone sa ibabaw ng kama. Tinanaw niya pa muna ang lalaki. Sinigurong hindi ito susunod agad. At nang masigurong walang Benjamin nang basta nalang susulpot, ay mabilis na siyang pumasok sa kwartong yon. Anong akala mo? Hindi ko kayang umalis dito? Nek-nek mo, boy! Nangingiting sambit niya nang sa wakas ay makuha na ang cellphone. Pero ang lahat ng pag-asa niya ay bigla na lang naglaho. Nang sa pagbukas niya ng cellphone, ay galit na mukha ni Benjamin ang bumungad sa kanya. Face unlock din ang kailangan upang magamit niya ang cellphone ng binata. Better luck next time, baby. Anas ni Benjamin na nakangisi habang nakasandal sa hamba ng pinto. Inis niya itong nilingon at dala ng inis ay naibato niya rito ang cellphone. Oh ayan, isaksak mo sa baga mo ah. Wag lang talaga akong makakawala rito dahil talagang ipakukulong kita. Maiyak-iyak sa inis niyang singhal rito. Matatakot na ba ako? Tamad lang nasagot nito sa kanya. Ibinulsan nito ang sinalong cellphone at humakbang papalapit sa kanya. Napaatras tuloy siya't lihim na napapalunok. Anong gagawin mo? Tapang-tapangan niyang tanong. Parurusahan ka. Bruskong sagot nitong nagpalaki sa butas ng ilong at maging sa mga mata niya. Peste! Paawat ka naman! Tumulo na ang luhang kanina pa niyang pinipigilang bumagsak. Mariin niya na lamang na naipikit ang mga mata nang huminto ito sa harapan niya. Napasinghap na lamang siya ng kabigin nito at ikulong siya sa mga bisig. Wala naman akong gagawin sa'yo. Malambing ang tono ng boses nito. Hinagod-hagod pa siya nito sa likod at hinagkan-hagkan sa noo. I'm sorry kung dinala kita sa ganitong sitwasyon. Sinserong dagdag pa nito. Nakagat niya na lang ang ibabang labi nang ipasok ni Benjamin ang malalapad na kamay sa loob ng damit niya. Shh! Tahan na. Wala na akong gagawin na ikakagalit mo. Pag-aalo nito. Naroon din ang kasiguraduhan sa tono nitong iyon at naiinis siya sa sarili dahil may parte sa kanyang naniniwala sa lahat ng sinabi nito. Marahan siyang tumango bago ilayo ang sarili kay Benjamin. Sinalubong niya rin ang abuhin nitong mga mata na tila ba laging nangaarok kapag nagkakasalubong ang kanilang mga mata. Hindi naging desente ang pag-alok mo sa akin na gawing nanay ng anak mo.
Ayoko maging ganun. Ayoko na kung sakaling may mabubuo. Kukunin mo't bibigyan mo ko ng pera. Hindi ko ituturing na isang bagay ang biyayang ibibigay sa akin ng Diyos. Hindi ko siya ibibigay sa iyo sakali mang may mabuo. Please, Benjamin, huwag mo kong gawing preso dito. May sarili akong buhay eh. Ganun ka din. Kaya't sana maintindihan mong hindi akong babaeng inaakala mo. Paalisin mo ko. Pakiusap. Ngunit bago mo yun gawin, mangangako muna ako na kung sakaling magkaroon ng anghel ang sinapupunan ko ay hindi ko siya ipagkakait sa'yo. Dahil parehas naman tayong may karapatan. Inabot niya ang kamay nito't ikinulong yun sa palad niya. Please, ayoko nang maramdaman ang lungkot na nararamdaman ko noon. Baka mawala na ako sa katinuan. I'm begging you, hindi bilang isang estranghera, kung hindi bilang ina ng magiging anak mo. Don't make a mistake na alam mong pagsisisihan mo bandang huli. Bumuga si Benjamin ng hangin bago tumango. At sa unang pagkakataon ay nakita niyang pag-ukit ng totoong ngiti nito sa labi. Parang bigla siyang nawala sa sarili. Napakaraming emosyon kasi ang biglang gumuhit sa mga mata ni Benjamin. Emosyong tulad ng kanya. Yumuko ito't pinawi ang mga luha niya. I'll take you home. Matamis ang ngiti nito sa labi. Ginulo rin ito ang buhok niya, kasunod ng paghalik nito sa kanyang noo. Hindi mo na ako gagawing inahin mo? Parang batang tanong niya. Tipid itong tumawa bago muling guluhin ang buhok niya. Hindi na. May kasiguraduhan sa sagot nitong yon na nagpawala sa mga agam-agam niya. Inayos lamang ni Benjamin ang sarili at kinuha ang mga pinamili bago niya ihatid ang dalaga sa inuupahan nito. Dadalaw-dalaw ako, pero sa ngayon, hahayaan na muna kita. I'll take care of you. Ano mang mangyari, pananagutan ko ang mga nagawa ko. Please call me. Inabutan siya nito ng calling card bago umalis. Hindi niya namalayang nakalayo na palang sasakyan ni Benjamin nang marinig ang malakas na boses ni Tamara. Bruha ka! Saan ka ba nanggaling? Pumunta na ako sa presinto para lang ipahanap ka. Alalang-alala ako, Day. Mangiyak-ngiyak sa sobrang pag-aalala ang kaibigan niya nang gagapin nito ang palad niya. Nang sa wakas ay makalapit ito. Mahabang kwento, Tam. Matamlay niyang sabi. Tumango naman ang kaibigan niya at inalalayan siya sa pagpasok sa inuupahan nilang bahay. Anong nangyari? Bakit wala ka na nang bumalik ako sa table natin? Ang sabi sa akin nung napagtanungan kong bouncer, may lalaki ka raw nakasama ng lumabas sa club na pinasukan natin. Siya ba yung dahilan kahit nawala ka na lang bigla? Please naman Mariposa, sumagot ka. Dahil para na akong atakihin dito. Yung lalaki na lumapit sa atin at nag-alok ng inumin, may inilagay siya sa cocktail ko. Kaya ako nawala sa katinuan. Ano? Sandali nga, huwag ka na munang mag-react dyan. Dahil hindi pa naman ako tapos na magpaliwanag. Okay, sige, kakalma na. Continue. Anas nito. Hindi ako nagawa ng masama ng lalaking yun dahil may isang taong naglakas loob na iligtas ako. Ay ang kaso nga lang, naglatag siya ng proposal na hindi ko nagawang tanggihan. Dahil nga wala naman ako noon sa katinuan. Ano bang proposal yun? Atat na tanong ni Tamara. Sandali nga't patapusin mo muna kasi ako. Anyang agad namang tinanguan ng isa. Malalim muna siyang bumuga ng hangin bago sabihin ng buong lahat ng nangyari. Magmula sa pagtulong sa kanya ni Benjamin hanggang sa pagpili nitong ihatid siya't hayaang mabuhay ng payapa. Eddie, anong plano mo? Paano kung may mabuo? Hindi posibleng maging pamilya kayo dahil pagbubuklo rin pa rin kayo ng anak nyo. Papayag ka ba? Paanong setup nyo? Concerned na tanong sa kanya ni Tamara. May binitiwan siyang salita na sa tingin ko'y pwede kong panghawakan. Sa ngayon, yun na muna. Sagot niya. Ikaw ang bahala. Basta kapag may hindi magandang nangyari, nandito lang ako aalalay at hindi tatalikod sa'yo. Tinapik-tapik siya ni Tamara sa likod bago yakapin. Lumipas pang maraming araw hanggang sa naging buwan. Ngunit sa mga lumipas na yon, ni anino ni Benjamin ay hindi nakita ni Mariposa. Ayos ka lang ba?
Puno ng pag-aalalang tanong ni Tamara sa kanya. Kasalukuyan na nilang binabaybay ang daan pa uwi. Nanggaling sila sa ubi dahil iba na ang mga nararamdaman ni Mariposa. Nararanasan niya na ang mga sintomas ng isang babaeng nagdadalang tao. Oo naman, tipid ang ngiting sagot niya. Namayaning katahimikan matapos niyang sumagot. Hindi niya man kasi aminin ay ramdam naman ng kaibigan niya ang disappointment na nararamdaman niya. Itanggi niya man sa hindi ay umasa talaga siya sa mga binitawang salita ni Benjamin. Nga pala, birthday ni Mama bukas. Uuwi ako ng Bicol mamayang hapon at baka abutin ako ng ilang araw doon. Gusto mo bang sumama? Marerefresh ka doon. Ani Tamara nang makauwi sila. Paano yung trabaho natin? Tanong niya. Nakapag-leave na ako. Tayo. Kaya't wala nang problema. So game ka ba? O sige, wala naman akong ibang gagawin dito. Pagpayag niya. Yung mga libro mo, hindi mo na ba sila mahal? Pigil ang ngiting tanong ni Tamara. Nabasa ko naman na silang lahat, tsaka ewan ko ba, nawalan na ako ng ganang magbasa eh. Siguro dahil sa ipinagbubuntis ko. Sagot niya't hinaplos ang manipis niyang tiyan. Kahit naman walang daddy, kera mo pa rin yan. Di ba sabi ko sa'yo tutulong ako basta't buhay ako? Sambit nitong nagpangiti sa kanya. Ngumiti ka rin sa wakas. Masayang saad pa nito. Sira ka kasi. Nasabi niya na lang. At least napangiti kong buntis. O siya, kumain na muna tayo bago asikasuhin ang mga dapat asikasuhin. Anito't inakay na siya patungong kusina. Samantala, abalang binata sa pag-aayos sa mga papeles at gamot ng abuelo. Ngayon niya na kasi ito ilalabas sa pribadong ospital na isa sa mga pagmamayari ng kanilang pamilya. Isang buwan mahigit na rin ang isugod sa ospital ang nag-iisa na lamang nakadugo. Inatake kasi ang Don matapos malaman ang kabulastugang nagawa niya. Hindi niya naman inaasahang makakarating sa abuelo niya ang mga ginagawa niya sa Pinas. Hindi siya naging maingat. Kaya't nangyari ang ganun sa mahal niyang abuelo. Hindi ka pa ba uuwi ng Pilipinas? Masungit na tanong sa kanya ng abuelo nang may uwi niya na ito. Mamaya pang flight ko. Tipid niya lang na sagot. Mahal mo ba yung babae? Diretsyong tanong sa kanya. Mahalaga siya sa akin. Iniisip ko siya gabi-gabi kaya't marahil ay oo. Sagot niya. Kung ganun ay bumalik ka na ng Pilipinas. Huwag mo akong intindihin dito dahil mas magiging maayos ako kung aalis ang apo kong matigas ang ulo. Huwag mo na sanang uulitin ang mga mali mong desisyon. Nakarating sa akin na nagbunga na ang ginawa mo sa babaeng yun. Panagutan mo at gampanan mo ang tungkulin ng isang mabuting ama. Trabahuhin mo na ang sa inyo nang mabigyan mo ng kumpletong pamilya ang anak ninyo. Hindi lahat ng babae katulad ng babaeng una mong minahal. Hindi naman masama ang sumugal muli. Malay mo. Eto na pala ang sugal kung saan ikaw ang mananalo. Hala sige na't iwan mo na ako rito. Balitaan mo na lang ako kapag sinagot ka na nang makauwi agad ako. Sagot ko na ang kasal at ang iba pa. Ang gagawin mo na lang apo ay kunin ang loob ng mapapangasawa mo. Marahan siyang tinapik ng abuelo sa braso. Ngumiti siya dito at tipid na tumango. Gagawin ko naman ho talaga lahat ng sinabi niyo. Sagot niyang nagpatawa sa lolo niya. Pinainom niya na muna ng gamot ang abuelo bago niya ito iwan doon. May private nurse namang kasamang abuelo niya, kaya't magiging kampante na siya. Sana hindi siya galit sa akin. Naisatinig niya nang sa wakas ay makasakay na ng eroplano. Yung kaba't excitement ay naghahalo-halo na. Yung kabay para dun sa hindi niya pagtupad sa binitawang pangako. Habang yung excitement naman ay para dun sa nalamang magiging daddy na siya. Noon niya pa pangarap ang magkaroon ng anak. Nawala lamang ang pangarap na yon matapos siyang lokohin ng babaeng pinag-alaya niya ng lahat. Ilang oras pa'y tuluyan na ring lumipad ang eroplanong sinasakyan niya. Ngunit bago pa man yun lumapag, ay nagbigay na rin siya ng utos sa kanyang sekretarya na padalhan ng bulaklak ang babaeng nagpapagulo lagi sa kanyang puso't isip. Ibang-iba ang tama at epekto ng dalaga sa kanya. Dahil sa loob lamang ng maiksing panahon ay nakuha agad nitong atensyon, maging ang interes niya. Naibigay mo na ba? Tanong niya kagad sa sekretarya nang tumawag ito. Sir, wala na pong mariposa sa inuupahan nila ng kaibigan niya. Ang sabi ng landlord, umuwi raw sila ng probinsya.
Ibinigay naman po sa akin yung address, sir. Isisend ko na lamang po sa inyo. Anito? Sige, salamat. Yun lang at ibinaba niya ng tawag. Sana hindi pa ako nahuli. Anyat binilisan ng mga hakbang. Mariposa, kakain na! Tawag ni Tamara sa dalaga. Isang araw na rin sila sa probinsya na yon at sa isang araw na yon ay walang ibang ginawa si Mariposa kung hindi ang magmukmok sa kwarto ng kaibigan. Tamad na tamad kasi talagang pakiramdam niya. Parang ayaw ng katawan niyang kumilos at gusto lang dumikit sa higaan. Wala pa akong gana, Tam. Pwede bang mamaya na lang? Tamad niyang sabi. Lumapit naman agad sa kanyang kaibigan. Ano ka ba? Di naman pwede yung ganyan. May anghel sa sinapupunan mo, kaya't hindi pwedeng magpalipas ka. Tara na, tayo na dyan. Yung paborito mong ipinahanda ko kay mama kaya't mapapasarap ang kain mo. Hinawakan na siya nito sa kamay at maingat siyang pinatayo. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lang. Dahil tama naman ang kaibigan niya. Hindi na lang siyang magugutom sakaling hindi siya kumain. Pinusod niya lang muna ang mahabang buhok tsaka sumunod sa kanyang kaibigan. Pagdating sa salas, ay bigla siyang napako sa kinatatayuan nang bumungad sa kanya ang gwapong mukha ng lalaking pinangungulilaan niya ng mahigit 1 buwan. Nakapang business suit pa ito, habang hawak ang isang punpo ng pulang rosas. Gusto niyang magalit dahil ngayon lang ito. Pero taksil ang puso niya ngayon ay halos lumundag na dahil sa sobrang saya. Anong ginagawa mo rito? Paus na tanong niya. Pinatuloy ko na kasi kawawa naman kung mauulanan siya sa labas. O sige ha, maiwan ko na muna kayo. Doon lang muna ako sa kusina. Kakamot-kamot sa batok na saad ni Tamara. Iniwan siya nito at binigyan ng warning na tingin si Benjamin. Ayusin mo, buntis na yan ha. Di mo na pwedeng pakawalan pa yan. Pag di mo pinakasalan, kalbo ka sa akin. Banta ni Tamara nang saglit na huminto sa tapat ni Benjamin. I will, thank you. Nakangiti nitong pangako. Tumango naman si Tamara bago tumuloy sa kusina. I'm sorry. Unang lumabas sa bibig ni Benjamin nang humakbang siya palapit sa dalaga. Marami ang nangyari. Si Lolo, may nangyari sa kanya kaya't hindi ako nakabalik agad. But believe me, nandun man ako ay nandito naman ang puso't isip ko. Pasensya ka na, Mariposa. Hindi ko nagawang tumupad sa mga pangakong binitawan ko sa'yo. Pero ngayon babawi ako. Hindi na ako aalis. Dito lang ako kahit ipagtabuyan mo pa ako. Please, accept my apologies. Nagsusumamong ani ni Benjamin. Inabot niya ang palad ni Mariposa at dinala yun sa kanyang labi. Paulit-ulit niyang hinagkan ang kamay ng babaeng muling nagpatibok sa kanyang puso. Bakit kasi hindi mo sa akin sinabi? Maiintindihan ko naman eh. Mahinang ani Mariposa. Doon ako nagkamali kaya't ako humihingi ng sorry sa'yo. Sinserong wika nito. Tsaka siya kinabigat, kinintila ng halik sa noo habang kulong niyang dalaga sa bisig. Kapwa tumambol ang kanilang mga puso kaya't hindi maitatangging kapwa na silang umiibig. Gusto kong ialay sa iyong lahat. Gusto ko ring ibigay sa iyong nararapat na karangyaan, pagmamahal at pag-aalaga. Kung anong sa akin ay siya ring sa iyo. Gusto kong makasama ka hanggang sa kahuli-hulihan. Alam kong hindi maganda ang unang pagkikita natin. It was an indecent proposal. Pero ngayon maayos na kitang malalatagan ng mga alok. Anito't pinakawalan siya. Ibinigay nito sa kanyang bulaklak bago lumuhod. Kinuha rin ito kagad ang pulang kahon sa bulsa at agad na binuksan. Kaya't bumungad sa kanyang singsing na merong diamante sa gitna. Kay ganda nun kaya't hindi niya mapigilang hindi maluha. Ayoko nang palawigin pa lahat sa atin. Sa'yo ko lang nakitang sarili ko na tumanda kasama ang mga magiging anak natin. Gusto kong makasama ka hanggang sa kahuli-hulihan. Accept my flaws. Accept my bad sides and good sides. Let's get married, Mariposa. Puno ng pag-ibig na alok ni Benjamin. Pero hindi mo pa ako nililigawan. I'll court you, day and night. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi na pumayag kang maging isang Mrs. Galvez. Kaya please, love, say yes. Nagsusumamong anito. May magagawa pa ba ako binuntis mo na ako? Anya't ibinigay ang kamay rito.
Ilagay mo na yung singsing mo sa daliri ko habang hindi pa nagbabagong isip ko. Matamis ang ngiti niyang sabi. Oh goodness love, thank you. Parang nawala ang tinik sa dibdib ni Benjamin. Nang sa wakas ay pumayag ang mahal niya sa alok niya. Isinuot niya ng tuluyan ng singsing sa kamay ni Mariposa bago yun hagkan. Tumayo na rin siya't doon mismo sinakop ang labi ng pinananabikan niyang muling mahagkan. Walang pagsidla ng galak na nararamdaman nilang pareho. Pinatila lamang nilang ulan bago doon umalis. Hindi pa sila babalik ng Maynila. Gusto lamang ni Benjamin na malamang okay ang anak nila. Ganito pala ang pakiramdam ng maging isang ama. Parang taba-taba ng puso ko. Hinagka ni Benjamin ang manipis na tiyan ni Mariposa nang makalabas na sila sa klinik kung saan nila napiling patignan ang anak nila. Masaya ka ba? Tanong niya nang haplusin ang buhok nito. Sobra. Parang tatalon yung puso ko. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan pang ganito pero dahil dakila siya heto ako ngayon at muling nararanasan ang saya at ligaya na ikaw ang nagbibigay. Kayo nang magiging anak natin. Thank you kasi kahit na pangit yung nangyari, nagtiwala ka pa rin. Tinanggap mo pa rin ako. Salamat ulit dahil pinanalo mo ang sugal na tinayaan ko. Huwag ka sanang magsasawa sa akin ha. Huwag mo sanang aalisin ang pag-ibig mo sa akin dahil baka hindi ko kayanin yun. Mahal na mahal kasi kita. Ang tindi ng tama ko sa iyo eh. Grabe ka naman kasi. Isang puro at matamis na ngiti ang ibinigay ni Benjamin na sinuklian naman ni Mariposa ng isa ring puro at matamis na ngiti. Mahal din kita. Ako man hindi inaasahang mararanasan to. Sa libro lang alam kong may forever eh. I didn't expect na mararanasan ko rin ang mga nararanasan ng mga babaeng fictional character. Nakakatawa lang dahil nagawa kong hangarin ng mga fictional men. Ang lakas ko talaga kay Lord dahil yung hinihiling ko sa kanya, malugod niyang ibinigay. At ikaw yun Benjamin. Sana huwag mong sayangin ang ibinigay kong pagmamahal sa iyo. Hinding-hindi mahal ko. Tumayo na si Benjamin at niyakap siya. Nagpalipas na lang muna sila ng isa pang araw sa probinsya nila Tamara bago bumalik ng Maynila upang ayusin ang kanilang kasal. Ayaw na kasi ni Benjamin ang abuelo pang trumabaho sa espesyal na araw nila ng nobya. Sinabi niya na rin lahat sa abuelo ang magandang nangyari sa pagsunod niya sa nais ng kanyang puso. Kaya tuwang-tuwa naman ito. Nagawang pagsabay-sabayin ni Benjamin ang trabaho, pag-aalaga sa kanyang magiging soon-to-be Mrs. Galvez at sa pagsasaayos ng kanilang kasal. Naisisingit niya pang abuelo sa halos tambak niyang schedules. Napapagod man pero dahil meron ng saysayang lahat ay napapawi yon, lalo na kapag niyayakap siya ng nobya at hinahagkan sa labi. Mahigit isang buwan din ang paghahanda sa kanilang kasal. Sa sobrang espesyal nun ay naging emosyonal silang mga taong nasa likod nila palagi. Lumipas pang maraming buwan at tuluyang naisilang ang dalawang anghel na dinala ni Mariposa ng 9 na buwan. Kambal ang unang biyayang natanggap nila mula sa itaas. Kapwang may galak sa kanilang mga puso. Yung mga pangarap nila ay unti-unti nang natutupad. Wala nang mahihiling pang mag-asawa dahil halos lahat na yata ng pangarap nila. Parang sa kanilang pamilya ibinigay na ng poong may kapal. At bilang gandi sa lahat ng biyayang natanggap nila ay tumutulong din sila sa mga hikhos at sa mga taong higit na nangangailangan. Maraming orphanage ang natutulungan nila. At makalipas pa nga ang halos 3 taon ay muli silang binayayaan ng supling. Isinunod nila ang pangalan ng kanilang bunso sa abuela ni Benjamin, Carmela. Iyon ang pangalang ibinigay nila sa kanilang napakagandang anghel. Hindi na muli pang nagplano si Benjamin na gumawa pa sila ng anak dahil hindi biro ang sakripisyo ng kanyang asawa. Ayaw niya nang mailibing muli sa hukay ang isang paan ng kanyang asawa habang nanganganak ito. Tama na sa kanilang 3 nilang anak na sila Joaquin, Juancho at Carmela. Pinuno nila ng pag-ibig ang pamilyang kanilang binuo. Pinalaki rin nilang merong takot sa Diyos ang 3 nilang anak. Sa ngayon, ang hiling na lang nila ay ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Wakas.